Unang gabi at unang araw na hindi namin kasama ang ama ng aking mga alaga. Of course, hindi madali sa akin dahil yung mga chikiting ko na ito ay napakaiyakin. Alala ko nga dati na hindi ako nagsusunod-sunuran kung saan ito si Matt pupunta. Pero guys, ngayon, sobrang nakabahan ako. I mean, napapraning na ako ba kung anong mangyayari sa kanila ni Lily. Ginawa ko nung mga alas 5 na ng hapon ay pumunta na kami sa aming master bedroom at nagstay kami doon. Nga, napapraning talaga ako. Baka anong mangyari kay Matt, saka katakbo, baka mabunggo. Yun yung nasa isip ko. Tapos pag kumakain, baka mabulunan. Ay, nako, napapraning na talaga ako dito na ako na lang mag-isa. Tinatanong nyo, kumusta naman yung aking pagtulog? Ala, kung dati ako'y natitiurok ng 100%, ngayon guys, 20 to 30% na lang. Ito na nga, ngayong araw na to ay papasok si Matiti. Of course, ako yung magdadala sa kanya sa paaralan. Nga wala akong sasakyan at hindi ako marunong mag-drive, edi gamitin natin yung dalawang paa natin. Always, every morning, kailangan kong linisan tong sugat ni Matt para mabilis gumaling. Linisan ko na nga pala yan siya at si Lily nilagay ko na sa bed. Tapos kung hinugasan ng alcohol ay nilagyan ko siya ng betadine. Then after that, nilagyan ko siya ng balm. Yan pala sa kanya mga sugat. Abagay, effective yung binigay ng doktor sa kanya. Dahil tapos na si Mati at saka si Lily kong gin-prepare, sarili ko na naman yung ipe-prepare ko. Hindi na lang talaga at napaka-good girl na ngayon ni Lily. Guys, hindi gaya ng dati napaka-iyakin. Heto naman, mag-skincare na tayo. Charis. Grab ko talaga yung opportunity na makapag-skincare pa ako habang si Lily ay hindi pa nag-aalboroto. Tapos ko nga naghilamos, sa inalsa ko na tong si Matiti kasi hindi pa siya pwedeng maglakad dahil nilagyan ko siya ng betadine. Of course, yung ating dalagita ay ng mamaritis din kung anong ginagawa ng kanyang mga ka-boardmate. Pues guys, marami pa tayong oras dahil alas 6 kaming gumising lahat. Tapos until 9 AM si Matt pwedeng ilagay sa school. Yes na nga ako at si Lily ay hindi pa rin siya umiyak-iyak guys dahil nga 'di ba marunong na siyang tumayo. At napansin ko na every time na tumatayo siya ay sa labas talaga siya tumitingin, tinitingnan niya yung mga kahoy. Tapos pag naboboard na siya, doon niya na ako hinahanap. Tingin ko nga rin sa labas, ito na ngayon nakita ko. Sana hindi uulan dahil ako'y maglalakad lamang. Oh my God, Lord, please, wag mo sanang paulanin ngayong araw na to. Tapos kung nagbihis, ay si Lily na naman tong aking ipiprepare. Nakalimutan ko pala siyang bihisan ng diaper. Ikaw nga kay Matt, dahil marami pa kaming gagawin ni Lily, magchichiborichi pa kami dito, ay maglalaro muna siya doon sa room ni Alex. So guys, iba na talaga na nga, kami na lang dito kasi natatakot na siya. Ayaw niya nang maiwan doon sa room ni Alex mag-isa. Dahil prepare na kaming tatlo, ito na naman yung aming higaan, yung ating i-fix. Yun namang binabasa ko rin yung mga comment nyo na hindi ako nagbe-fix daw ng ganito, ganyan. Daw doon na makalat yung aming bahay. Ano ba guys, na every time na finifix ko yung mga laruan ni Matt or itong mga blanket namin dito, ay pa rin, lagi pa rin makalat after all. Kasi nga, pag nakita ni Matt na okay na naman yung aming mga gamit, ay kinakalat na naman niya ulit. Minsan naiisip ko na, hindi ko na lang to i-arrange yung mga laruan ni Matt, or kaya itong mga beddings kasi lagi siyang nagtago-taguan sa beddings, dali sa blanket, doon siya nagtatago guys. Pag hinahanap ko siya, tinataguan niya na ako. Kasi yung kanyang mga laruan, pag nilalagay ko sa box, tinatapon niya na naman ulit. Ba, hindi madali maging ina. My goodness. Ito talaga yung trabaho natin, no? Taga-sunod, dig. Tapos na tayo sa inner clothes, sa outer clothes na naman tayo magproblema. Mga hindi nakakaalam na utom dito sa amin. Grabe, napakalamig guys, pati giti mo kirig, Jord, as in. Expect nyo na lang na ganito na lagi yung aming scenario everyday. Kuwan ko ba dito kay Lily at hindi siya nagko-cooperate sa akin ngayon? Ito nga sa kanya guys, na dapat umiga siya kasi kailangan ko siyang bihisan itong pang-utom na clothes. Nga diba, wala si Tata at hindi pwedeng magkasakit kaming tatlo. Kailangan talaga guys, healthy kami hanggang pagbalik ni Tata dito sa Poland. Ako na nga yung baby carrier para kay Lily kasi nga ngayong araw na to, isustroller natin to si Matt. Of course, isusuot na natin tong pangmalakasan nating boots na binila natin last time. Tingnan nyo naman si Kuya Matt guys, marunong nang masuot ng kanyang sariling sapato. Wala ko nga dati, nung dumating ako dito sa Poland, si Alex ay 6 years old pa lamang. Basta nasali ko na naman yung kabuhayan ni Alex. Guys, gusto ko lang namang i-share na 6 years old si Alex, hindi pa siya marunong magsuot ng kanyang sapatos. Yun lang, maritista kagamay. Ito namang si Matt, kahit hindi ko siya sinabihan na magsuot na siya ng kanyang kalo, guys, ay nagsuot na siya. O diba? Hindi na talaga to si Matt, panlaban sa gera, joke lang. Tapos ko nung nabihisan si Matt sa kanyang pang-autumn clothes, ay dito na naman tayo sa baby carrier ni Lily. Grabe, nahirapan talaga ako nito sa pagsuot sa kanyang baby carrier. Hindi ko na siya carry ngayon. Ang bilis lang lumaki ni Lily. Ang bigat-bigat niya na. Diba, nakipag-away pa kay Matt habang
habang sinusuotan si Lily ng carrier. Kasi nga guys, si Matt habang may ginagawa ako, akyat baba siya. Ayun na nga, natatakot ako baka may mangyaring masama. Dapat habang may ginagawa ako, dapat nakaupo lang yan siya. As in, parang statua, ganon. Kung anong sabihin ko, dapat yun yung sundin niya kasi na-stress ako. At finally, at natapos na kami sa aming mga outfit for today's video. Kailangan na naming bumaba. Dala na nga rin ako ng tubig kasi parang nauuhaw na ako, hindi pa kami nakalabas. Of course, dito tayo sa garage dadaan kasi nandito nilagay ni Tata yung stroller. Tanga ni Matt yung new car, sabi niya, oh, new car. Tapos nakita niya naman yung regalo ni Tata sa kanyang birthday. Sabi niya naman na gusto niya nang mag-drive-drive. Sa dahilan kung bakit ko kailangan ilagay si Matt sa stroller dahil napakabagal niyang maglakad. Kita nga niya yung stroller at sinabi ko sa kanya na pumasok na siya, ay abay umatras siya guys. Ayaw niya daw pumasok. Sabihan niya pa ako na si Lily lang daw ilagay sa stroller, hindi siya. Wala talaga siyang choice guys. Kailangan ko talaga siyang ilagay kasi umuulan and then po niya pwedeng makita yung playground dahil kung makita niya yung playground, ayaw niya nang pumasok. Gusto niya na lang maglaro. Dahil umuulan, nagdala na nga rin ako ng payong para if ever malakas mamaya pagbalik namin ni Lily ay magpayong na lang kami. Sinda yun na. Ano da pala. Okay, okay. It's raining man, oy. You okay, love? Taligsik pa na. Taligsik na siya, guys. Sana hindi mag-ano, oy. Ulan dyan ba? Sa may kuwan ni Lily, oy. Kasi magbalik-balik. Guys, alam niyo yung panahon ngayon. Nakakainis. Kasi yung gusto mong dalhin si Matt, ikaw na yung magdadala. Umuulan na. Pero pag hindi naman ikaw yung nagdadala, hindi umuulan. Ngayon napaka-gloomy. My goodness. Lily's here. You okay, Balangging? Ah, si Matt. Nasa stroller. You okay, Matt? Matt, okay ra ka? Okay ra? Okay ra. Good. Okay ra daw si Kuya, Lily. Good, good. Si Mama lang yung hindi okay. Si Tata guys, update, hindi pa pala sila nakalanding. Alas 7 pa kapin. Hindi pa naman siya naka-update. Siguro wala pa siyang internet doon. Kasi nasa malayo sila ng kabihas na. Nagugutom naman ako. Oy. Oh. Haba-haba na yung nilakad natin guys. Lalakarin. Dahil wala akong cameraman, nilagay ko na lang yung aking cellphone sa ground para naman makita nyo kami, no? Like, whole talaga ba? You guys, ang hirap talaga mag-vlog tapos wala kang cameraman. Guys, malapit tayo sa school ni Matite. Hindi pwede malipungan ko dali guys. Kung malipungan ko patay. 2 bata. Yung aking inaalagaan. Okay. Come on, love. Give me my hand. Give me my hand. Ayaw na magpagod. Mama. Oh. It's raining. Oh my God. Nasaag-saag po ko. Limuot man. Uy. Oh my God. Grabe ka limuot sa ilang basement. Warm doon guys. Palingot akong bugan dito eh. Masayaw sa tabi. Dad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 i. Guys. Nang nagsiliparan na yung mga dahon. Oh my God. Guys. Uulan na talaga siya guys. Mati pa kami sa bahay. Dinala ko ulit yung stroller. Oh. Lakas na ng hangin. Pero taligsik pa rin siya. Lumalakas lang yung hangin. Buti na lang hindi nawawala yung mga kahoy guys. Kahit gano'ng kalakas yung hangin. Malapit na tayo sa bahay guys. Okay guys. Nandito na kami sa bahay. Perfect. Hindi pa talaga lumakas yung ulan. Aray. Buti na lang talaga. Hindi lumakas yung ulan. Umulan-ulan lang siya. Gutom na gutom ako. I'm so hungry. Hungry. Kalali. Ay. Tabunan na si Inday. So guys, kunin natin ito. Kainit. Wow. Tcharing! Hello, hello, hello. Boots pa yarn. O, diba? Naka-boots man. Nga na tarunan. Aray. Oh, grabe.
Natanggal na yung sa kabila. Okay. Maganda siya kasi napaka-warm niya. Come back to our house. Thank you, Lord, for the guidance. Happy muna tayo kasi napaka-init. Ay, malamig sa labas. Nagugutom na ako. Mag-open tayo ng bintana, be. Yay, thank you, Lord. Lord, thank you. Tanggalin na natin to si Andayan. Sorry, love. Okay. Galit na galit siya kanina. Sinuotan ko siya ito. Ganun, iba naman po nagkikit. Habi ba na kung natulog ka? Katulog balik, day! Ay. Yung lagi niya talagang kinukuha after niyang magumising. Ito talagang CCTV. Ginakit-kit niya. Kit-kit niya, day. Kit-kit niya, ma? Yan, sige, mani-mani kit-kit. Grabe, guys. Grabe yung labas, guys. Tingnan nyo, guys. Akala ko anong nangyari. Parang merong nag-open ng door namin. Tingnan nyo, napakalakas ng hangin. Oh, tingnan nyo, guys. Grabe ang lakas. Ito na nga, ngayon pa lang ako kakain kasi pinatulog ko muna si Lily. Pero gumising na naman siya, guys. So ngayon na ako magkakape. Pala to kape, guys. Hot chocolate pala to siya. Bawal kasi akong nagkurug-kurug na kasi yung aking kamay dahil matagal akong nakakain. Of course, dito ako sa harap ng aming fireplace kasi malamig pa yung aming bahay. Muna ko kasing patulugon si Lily at saka naglagay ako ng fireplace, yung apoy ba para mainit yung aming bahay. Tapos kung kumain ay nagluto na rin ako nitong aking paboritong sinigang para kain tayo ng masarap-sarap for the rest of the day. Of course, yung nilagay ko lang kung ano yung available dito sa amin, no. Naglagay ako ng pichay. Of course, magano rin ako ng rice. Hindi walang rice. Kailangan talaga ng rice. Katapos ko na namang naluto itong sinigang ko, ay kumain na naman ako. Alam nyo naman na bitukon ako. Basta guys, gusto ko talagang kumain ng sinigang ngayon. Ay, nag-crave ako ng sinigang at saka rice. Kasi nga, di ba, malamig sa labas. Kaya kailangan kong humigop ng sabaw. Kaya ayun, chinek ko muna si Lily bago ako kumain. Si Lily nandoon lang pala siya sa crib nilagay ko. Of course, guys, wag kalimutang magdasal bago kumain. Pasalamat sa mga grasyang nadawat. Bisag gamay man og dako. Basta salamat ra Japon, Lord. No, nga dili na mo dako ang grasya kung walay gamay. O diba? Sana all. Yan, kain na tayo.